Tinuruan kong magpagata si Sab gamit ang siren siya mga hybrid babies, 20% tuta, 80% higad. Tinraining ko na rin siyang gumawa ng sarili niyang merienda para hindi puro toktik at Roblox ang inaatupag. Pero bago yan, nagluto na muna ako ng sinabawang pechay na pagkamahal-mahal habang nagpapanggap maghugas ng mga pinggan. For your orientation, hindi po para sa akin yan, para kay lactating mama yan. Nakikiluto lang para kunyari masipag lang. 1 hour laughter, naligo nga muna ako with my favorite soap. Yes, favorite ko na siya kasi ang lakas maka-fresh ng balat, pati yung kawatan ko hindi na lasang maalat. Sinubukan ko nga palang mag-hide and seek kasi umiiwas akong magluto. Hindi sana ako makikita kung hindi lumitaw yung batok ko. Matutulog na sana ako kaso nautusan pa ngang magluto ng merienda nila tito. Simple lang naman lulutuin ko pero bakit parang masama loob ng tuko na to? De, joke lang. Masaya naman talaga ako sa mga ginagawa ko. Mukha lang nakabusangot pero permanent na talaga yung mukha ko. Anong magagawa ko? Baliktarin ko man ang mundo. Cute na talaga mga daliri ko. While fixing the unfixed mixtures, may dumating na namang unsuspected visitors. Grabe talaga pang amoy ng mga constituents. Abot hanggang Quezon City. May naglalambing pa nga dito. Tapos binulungan ako. Sabi niya sa kanya daw yung 10 piraso. Abay, may pagkaburaot na rin. Totoo nga ang chismis sa Facebook. Sa akin ka talaga nagmana. Sabi ko, sige sa kanya 10 piraso pero siya magluluto. Abay, daig pa merienda ng naghahalo ng semento. Grabe, perfect square yung pagkakaluto. Kung makapalakpak ako dito, kala mo stage ma'am pag may pa-contest ng nutrition month yan. Ay, nandito pala si Jollibee. Pabida na naman sa tabi. Kahit nursery, kayang-kayang gawin yan. Wag mo kaming inuuto dyan. Sabi ko kay Sab, siya na mag-prepare ng merienda nila tito. Tapos sabay-sabay na sila kumain sa likod. Total yung kain niya pang construction. Love, feeling mabait sa camera yarn. Nag-fixer nga ulit si Sab ng bagong mixture kasi gusto niya daw itry lagyan naman ng chocolates. Gagamit nga kami ng Dosey chocolate chips. Dumila pa nga bago umexit. Uy, ba't mo dinilaan? Sarap yun. Sakto nga, wala pang sahod. Naubusan na naman kami ng tangke ng gas. Wala akong no choice kundi tumawid sa pinapagawa naming Venice Grand Canal papuntang Kitchen de Bacteria. Tumawid pa ako ng kanal. Maluto lang yung cravings ni Sab. Naalala ko may Portugal stove nga pala kami dito. Kaya dito ko na lang sa loob tinuloy yung pagluto. Tapos titikim na muna ako. Mukha kasing hindi siya masarap based sa prediction ko. Tikman ko lang. Tumulo. Ayan, nalagyan ka na. Tikim yun. Ubus mo na eh. Honestly, hindi siya masarap. Mas masarap pa rin yung nabibiling mamiso sa labas ng sintang paaralan ko nung bata pa ako. Kaya iisa pa ako. Baka kulang lang panlasa ko. Masama talaga pag napasobra ka ng kain. Yung naisipang mong magtago sa tatay mo. Tapos hindi ka hinanap. Iyak talaga ng malala. Kain ka na lang ulit ng hotcake para maalala mo paano ka nagkasya sa ilalim ng sofa bed. Nakatulog nga pala ako pagkatapos ko tumikim ng gapiranggot na hotcake. Ginising na ako ni Ninang Teya kasi 1 minute na lang time in ko na sa work from job ko. De, joke lang. Paglabas ko, kumakain na naman si Sab. Tinanong ko siya kung paano siya nagkasya sa ilalim ng sofa bed. Sabay yakap, baka kasi biglang umiyak. Pagkatapos mang asar, pumesto na sa lamesa kasi gutom na. Pasubo na sana ako. Kinonfirm ko muna si Ninang Teya. Baka kasi may muta pa ako sa mukha. Grabe pa naman makapag-zoom ng camera. Kitang-kita mga langaw ko sa mukha. Bago nga matapos ang araw ko kasi gabi sa inyo, araw sa akin to. Basta night differential person kasi ako, magpapa-breastfeed muna kami ng mga malahigad na aso. Tuturukan ko nga sila ng anti-tetano, char. Hindi na kasi sila pinapa-breastfeed ng nanay nila kaya tsatsagain na muna namin gatasan sila. Nung una pa ayaw ng tuta, pakipot lang pala. Akala ko babae lang may toyo, lalaki rin pala. De, joke lang. Eventually, hindi rin kinaya ng pride ng lalaki. Ayun, kinain niya yung pride niya. Yung gatas na tinimpla pala ni Ninang Teya. Ang cute, bakit ganun? Mas mukha pa akong aso kaysa sa kanila. Nakakapagod palang magpa-breastfeed kaya pinasa ko na kay Ate Sab nila. Takaw. Pala to. Babae pala yung isa. Yung isa solved na. Walang buntot.